Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Miyerkules, edisyon kita Enero 28, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Taos. Ululupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Kamusta ang aton nga mga tagpalamati? Saka mainit nga hapon diri sa syudad sa Iloilo. Kag sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon, mga kabyanan na isa ka vehicular accident ang nagluntad sa bahin sang Kwartero, Capiz. Pila ka mga sakay sang Ceres Bus, Pilason. Baluon ta kung ano kitang natabo sini, no? Na-interview naton sining hepe sang Kwartero Municipal Police Station si Captain Jesse Lepanya. Kag mga kabyanan sa bahin naman sang Iloilo City Police Office, gindagdagan sang warrant of arrest ang Ilonggo fashion designer nga si Jet Salcedo. Ini may kangtanan sa kaso niya nga cyber libel. 10 counts of cyber libel ang ginapangatubang ni Salcedo. Pauntang detalye sinakaroon ng ating wantang malabot ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, Police Major Sheila May Sangrines. Ang German Ambassador to the Philippines nagbisita sa Gimas. Kag mga kabinan ng Archdiocese of Haro, nagpagwa na sa schedule sang misa sa adlaw sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Pauntang detalye sinakaroon no, sa report ni Marian Grace Erenieta. Subong nga daan Enero 28 na kita, pila na lang kadlaw kapistahan na sang Haro. Isa sa pinakadako nga piyesta diri sa syudad sang Iloilo. Kag kung diboto ikaw, antes ka magpamista sa Haro, maagi ka gidanay sa simbahan. Diyan nga ni, why ka nagpamista, no? Ano gito? Ginapadulungan gito no? Sang linibo ka mga debuto. Ang imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kasi may misa pagkahapon sila, agahapon nila, kung di kita sila, no? Ang prosesyon. Isa na siling po sa inyo ang mga taga St. Vincent Ferrer Sinigang St. Joseph Regional Seminary, masako man sa sining kapistahan sa Haro. Sa kontang report ni Marian Grace Erenieta, may baluan sa aton mga kauturan ang schedule sang misa
sa adlaw sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, mayong hapon. Kunyari na no, nagpagawa na ang aton nga Archdiocese of Haros ang schedule sa mga misa kag iban pa nga mga aktibidad no sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, ang patrones no sa Haro kag Western Visayas sa February 2. Sa main altar naton po unahon naton ang mga masses. Sa main altar naton niwaton nga misa sa alas 4 sa aga, alas 6 sa aga, kag ang solemn pontifical mass nga may blessings ang kandila hiwaton ini sa alas 8 sa aga, nga pangunahan naman ni Most Reverend Medical Binyones ang aton nga Arcebispo. Mimisa man po no, sa main altar sa alas 10 sa aga, alas 12 sa udto, and for those po nga ti masako no sa aga, mi ara man pati gayunon nga misa sa hapon sa alas 3 kag ang solemn consolidated mass sa 5:30 sa hapon nga pangunahan ni Most Reverend Ruben Labajo, Bishop sang Prosperidad. Sa gabi po no, kung hindi pwede sa aga kag sa hapon may kag-iman nga mga misa nga hiwaton ini sa alas 7 kag alas 8 sa gabi. Samtang po sa aton no nga St. John Paul II G ni ara nga hiwaton man nga misa sa aga 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, lakit man diri 9:30, 10:30 kag 11:30 AM. Sa hapon po no misa sa alas 3 kag sa gabi sa 6:30 and 7:30 PM. Ara man po nga baptiso mo kon bunyag nga hiwaton ini sa 9 AM, 9:45 AM kag 10 AM. Ang tuiga naman po nato mga solemn procession hiwaton ini last 4 sa hapon. So pila lang ini po no sa mga activities no nga gimpagwa sang aton man nga Archdiocese of Haro. For the information sa aton nga mga tagpalamati po, may ara na una nga release man no nga schedule ang aton nga Archdiocese of Haro para naman niya sa aton nga Novena Mass. And sa liwat po no report man naton diri nag-uumpisa na kita sa pagbaligya no sang aton mga perdon candles. Kag ti gina-expected sining pagdagsa sang tao kag ting man sini ka na tuig, hindi lang sa sulod sang simbahan man misa. So kumbaga good makakater sang mas madamo nga mga deboto. Kasi every year damo gid ang nagapadulong dira para mag simba kag magbisita sa imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria. Yes, correct na po no, hindi lang taga diri sa aton po sa Iloilo but even no other provinces naton kuti patronas of Western Visayas ini no ang aton man nga Nuestra Señora de la Candelaria. Kag madamo po no ang nagakadto. In fact ano po sa mga previous years naton no nga interview halin according sa ina po no or according sa ina no bisan nga malayo ang ila ginhalin for example sa Capiz man interview kita sa Capiz bisan po no nga malayo ang ila balay but they took time gid no para nga magkagto no sa kaga magsimba no sa aton man nga main altar kiti kumbaga ang ginpangayo nila Paul hindi lang siya mismo personally but even ang bilog niya nga pamilya Paul naggrasyahan o kun na hatagan sang blessings no. That's why nga ti ang ining pagkagto yearly no para sa iya Paul hindi ini kumbaga obligasyon kundi this is a way of saying thank you po sa madamo nga blessings. Sakto na yan giti para sa ila milagroso gid no rosa damo sang na tigayon no mga pangayo nila mga wishes nila iban may mga ginabatsag nag-alayo tungod sang ilang debosyon kay Nuestra Señora de la Candelaria. Yes, correct ina Paul no. Ang wala man malain Paul no nga tinagapati kita sa mga miracles no o kung mga bagay nga ginapangayo naton but ano man abi ang madula sa aton Paul no kung kita nagapati ang importante diri Paul we are showing no sang aton nga faith no sang aton nga pagtuo and at the same time wala kita may ginaharm nga iba nga mga tao. Okay. Yan madam ugid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madabugid nga salamat, Marian Grace Sereniata, nagdulong sa aton sang report sa sining schedule of masses dira sa Archdiocese o kon sa parokya no ni sa parokya sang Our Lady of Candles. Ito ang may kangtanan ini sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kada oras may misa. Radyo Pilipinas. Ito ang high mass. Hiwaton alas 8 sa aga sa pagpanguna ni Most Reverend Medical
Bilyones ang Arsobispo sang Haro. Radyo Pilipina. Radyo Publiko. Radyo Pilipina. Alas 4 sa hapon, prosesyon naman ini mga kabyanan. Hindi ko ni malipatan gid kay after sang high mass, tagaan kami sang opportunity nga amo na yung natawag nga free day para sa mga seminarista. Free day, tapos balik naman kami na mga alas 4, alas before 3 para naman sa sa prosesyon. Kag pagka tapos ang prosesyon, hasta na magpanyapon. Tagaan na kami na hasta alas 8, alas 9, no? Para nga makalagaw-lagaw man sa pista sang Haro. Pero sa pagkamatuod, sang una nga daan niya, huwag pagid ang cellphone niya sang data bla. Most of the time, ubos kid ang oras namon sina sa sa mga computer shop. Pero subong kay may data naman, lain naman subong no ang teknolohiya. So muna muna ilagaw dira sa plaza kag mamista sa pila ka mga kauturan ta dira sa distrito sang Haro. Radyo Pilipina. Radyo Publiko. Radyo Pilipina. 17 minutos magalikat sa takna nga alas 2 sa hapon. Sa iban pa naton nga balita, isa ka vehicular accident ang nagluntad dira sa bahin sang poblasyon Ilaya, Cuartero, Capiz. Mga pasado alas 8 ini kay ina sang aga, nagkakuha kita sang litrato halin kay Ryan Funa. Si Ryan nakakuha kita sang permission nga ma-post ang pila ka mga litrato natuhoy sa sining vehicular accident. Series bus kag isa ka wing van. Ang natabo sino kay Captain Jesse Lupanya, hepe sang Cuartero Municipal Police Station, naglikaw ang van sa isa ka pick-up kag nakabunggo ini sa ginasa sugata niya nga series bus, kumbaga sa opposite direction ini sila. Is ma picture out sang aton nga mga kauturan, bali opposite directions ini sila kag unfortunately na bungguan niya sini ang series bus. Sa impact hindi na mabuksan ang pertahan sang bus. Amo na ginguba ang tubang sang gani tawag sinang sa tubang bala sang salakyan bala sang bus nan ginbuka para makasulod makagwa ang mga pasahero. Ngati may pila ka mga pilason nakaagong sang minor injuries bangod man sang impact sang pagkabunggo. Yung makapta ng aksidente sa Dalanos ng doble halong ikamo. Pigindala ang dua ka driver pilason ini sila pati na ang pila ka mga pasahero sang bus. Indala ini sila sa ospital for medical treatment. Isa karon sa dayon ng investigasyon sa Pulsatan Babatian ang hepe sang Cuartero Municipal Police Station si Captain Jesse Lepanya. Radyo Pilipina. Radyo Publiko. Radyo Pilipina. Sir, anong information base sa inyong nga nakuha dira sa bahin sa Cuartero sa sining vehicular accident nga nagluntad dira sa imong area, sir? More or less nagluntad kagina mga alas 8 sa aga. Involved rin nga vehicle ang van taga ang series bus. Series bus. So diri nagluntad sa may poblasyon nila Cuartero. Sir, paano nagbungguanay ini if may kita may ara na initial? Based sa initial investigation sa pagpurumangkot na sa aton nga investigator on case sa driver sa sining van nga involved, accordingly travel sila both opposite direction na sa Batay. But accordingly, daw may nakita siya na may according sa driver siyang van nga may pick up kuno siya nagindikawan. That is why nga daw nag-swerve siya kag nagkanto siya dito sa may linya sa series. Head-on collision. Nagbungguan sila. Okay. Yes sir, sir. Okay. Sige sir. Ito sa karon sir, anong
status sa mga biktima gin pagdala na sa ospital bali. Yes sir, bali ang mga passengers ang series is naka-incurred man sila sa mga slight injuries, Okay. mga minor injuries lang, but ang iba sila ipandala man sa hospital. But ang involved na isa ang sa van, ang driver siya is gindala man to sa hospital to include ang sining pasahero na raman sa sining loyo sa Ponset. Okay. Ang driver sa bus. Gindala man to siya sa hospital sir, but according dito minor injury na lang yan. Okay. So, sa part ng PNP, sir, sinong i-custody naton sini kung mag-amuni nga head-on collision ang natapo? Ginalanta mo ito karon sir sa investigator kay ang duha man sini ka driver as of this time na pilasyon man. So, Injured. probe kaya man sila sa hospital Subong. Okay. Kaya Sige. ginaimbestara para sa ato nga investigator. Yes, sir. Batian si Captain Jesse Lepania, ang hepe ng Cuartero Municipal Police Station. Going pang investigation at hindi mapakita ng aksidente. Doble halong din ang aton ng mga kauturan. 22 minutos magalikat sa tagdang alas 2 sa hapon. Katag lang kita sa mga pahanundong magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. Last night, it was the best. May OPM na mabagal. Magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig na May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? May pares, may araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a little thing
Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitude. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Saan ang video ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Tumawa naman ako. Tapos, sarap niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. 29 minutos makalikat sa taknang alas 2 sa hapon para nga muna gabamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Makaupunta sa piyak ng linya ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, Police Major Sheila May Sangrines. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Maayong hapon, Paul. Maayong hapon sa tanan nga nagaupod sa aton sa buong. Ma'am, luyag aton magkuha sa detalye no, sa sining warrant of arrest ngayong dagdag sa isa ka Ilonggo fashion designer. Kamusta ang ginapatigan nga operasyon sa aton ng PNP? Yes, no, ang aton nga Iloilo City Mobile Force Company, mga operatives naton dira kag warrant server nag-confirm sa aton mismo nga nagserve sila sa 10 counts nga cyber libel case no against sa aton Ilonggo fashion designer. And I believe, according man sa ila, nga right after sa pag-serve sang warrant of arrest, kaya ara man ang presensya no,
ara man to ang iyang legal counsel, hinagawon to nila nga i-process man ang ilang piyansa. Okay. Ma'am, sa nakuha na to ng information, ang warrant of arrest na pitsahan January 26. Yes, tama ina, no? Nag-appear na sa system sang aton sa warrant system naton January 26 kag ang sa may mismo kopya sang warrant niya 26 gid man napetsahan. Okay. Paano ma'am kantuan ini sang PNP naton sa ila balay or nagdimpangita pa ini siya kiti subong ini siya na na custody sang aton nga PNP January 28. Yes, no, kay di once nga may active nga warrant na mag-appear sa system, all throughout na no sa database or data banking sang system naton sa mga warrant, tanan nga unit sina sang PNP no ma-monitor na nila. Okay. And anybody sina iya makaserve no, ang mga police officer, especially kung may whereabout no sang nasampit sang any personality nga may existing warrant or active nga warrant. So most likely halos ang mga nakakilala sini kay sa ato ni nga designer is kumbaga nangita na ni sa iya kag nagpulo pamangkot kung sa diin na siya kag amo na nang natabuan na timingan nga ang information nga tugyan sa aton mga personnel sa Iloilo City Mobile Force Company nagpositibo kag kag nalapot gid siya. Okay. Bali ma'am nagpanago pa ini siya or masiling naton waay man ma'am? Hindi ta pa man ma-establish kay most likely aware siya no. Aware siya nga posible magwaan siya sa warrant or basi may naka-informant sa iya namutikan niya man nga ara na ang warrant niya. So amo na nga medyo nang hinalungon man siya kag wala siya dayon natakop sang any unit naton sa PNP. Okay. May bail nga gin-rekomenda ng korte 36,000 for each count. So 10 counts ini ma'am mga 360,000. Anong status ma'am? Nagpiyansa na ini bala siya? Kagina lang no, ang last naton tawag sa Lapas PNP. Dito siya detained kag nagahulat to nga mahingagaw ang pagproseso sa iya bail o piyansa. Okay. Lastly ma'am, anong aton nga mensahe sa aton nga mga kauturan no ilabi na ining mga may warrant of arrest ba no? Major Sanglinas ma'am. Yes no, ikon may mga warrant maayo gid nga mag-submit sila no sa awtoridad. Kag of course bilang kinamatarong so long as may ara man naka-indicate dira nga nagakaigo nga piyansa, amo gid man ining pinakamaayo nga bro no. Magproseso sila kag mag-post ng bail para nga ti ma-afford sa ila ang due process kay ti may proseso pa man sa korte. Okay. With this, madamong gid nga salamat Major Sheila May Sanglinas ng spokesperson sa Iloilo City Police Office. May hapon. Okay, batian mga kaibigan si Major Sanglinas, spokesperson sa ICP. So gina-process pa sa kampo ni Jet Salcedo ang piyansa no, para sa iya temporaryo nga kahilwayan. 360,000 ini kay 36,000 kada count sa cyber libel. Ano sa aton nga mga kauturan, doble halong kita sa mga ginaposta, sensitive kita no sa mga ginaposta para kalikaw kita no sa mga kuning nga mga kung may mga disgustado dira sa imo sa mga post mo nga ti makahangkahang or para sa ila ti may ara gid ang elemento sang cyber libel ti way gina sang pangbubuhang ibang daan mapasaka ginaya sang kaso. 35 minutos magkalikan sa takna nga alas 2 sa hapon. Mga kabinan, kahapon nagpatagayan sa ceremonial destruction ang Iloilo City Police Office para sa masobra 600 ka mga ginadulian nga items ng ilan na kumpiska sa Pinaglang Festival.
Pinanggalakipan sang vapes, lighters, sigarilyo, bladed weapons, kung may mga bullpen man, naging confiscate. Hindi nga mga items na kumpiska sa establishar na pedestrian swing area sa highlights ng Dinagyang Festival. Ito yung iningatikang para natin makabulig sa peace and order efforts ng kapulisan. Pagti, siyempre, nagasuporta man ang syudad o ang ICPO sa kampanya sa syudad batok sa pagpanigarilyo. Mangod may ordinansa kita diri sa syudad na ginadilian ang pagpanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar at i-vaping pa ha. Hindi makita mo man ang kampanya sa ICAS through the leadership ni Sir Indigo Gorgalaw nga halos kada adlaw ay giniyang nakatakpan sa pagkampanya na bawal ang pagpanigarilyo. Kasi hindi malitawan, may ibangit sa aton kasi kung matakpan gani, isog pa sila o matsyado do kuhay na sang respeto sa mga enforcers ta ay kung pulo pabayan nila ni ang mga multa gani pwede ni maglabot hasta korte apektado pang imo dira yang mga clearances in kaso nga di mapabayaan mas maayo gid yang hindi pa nalang gid man ni karilyo amo nang pinakamaayo gid mo hapon sa ato ng mga kauturan ay di sa dalayon nga pagpanigarilyo ay malaking hindi na epekto sa ikayong lawas. Sa damo nakita sang kilala din sa tinuing nila nga pagpanigarilyo din ginsupot din sila. Ang pinag-antos. Muna nga ito makita dira sa mga pakete sa sigarilyo, mga litrato dira sa mga malaking epekto sa pagpanigarilyo. Base manina sa eksperyensya sa iban at mangod sang sinisigi kapag panigarilyo kadamo sang komplikasyon na ila na batsagan sa ila ikayong lawas. Kasi ang kampanya sinisang ICAS naging effective man sa Dinagyang Festival. Sa nakita mo ikaw pa sa tika kalang mga kauturan ng panigarilyo kalang mga turista ta dumduman ko naman to ang sa ka-opisyal sa ampang sa ROTC Games na ito musika pa siya mag-vape samtang nagalantaw sa 3x3 sa University of San Agustin tingin na saway man siya man ang mirsa siya tapos din siya nabala nung isa kung wala ka na respeto sa lugar na ginapadulungan mo mayo man to nga wala mo siya angal pa 39 minutos makaligot sa takna ng alas 2 sa hapon mga kabyanan magkatag lang kita sa pila ka mga pahanudo magabalik lang ang programa Bantay. Uy, Julie! Saan ang video ni Elma? Anong tulala ka dyan? Tulala mo ako. Akala ko tetang yun. Sumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong kakawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna.
La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, mga manok and farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pati surf, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Dante Rilo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floral clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ano oras na? Oras ng gumising agad. Dudong, tabi na. Ano oras na? Oras na mag-ahang tayo rito sa palayan. Ano oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Ano oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong itikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pati surf, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panglasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tuwa ng baboy and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold with the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or paglaling. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at bumalam, kaya ikaw sa lalibig, kung di maganda ang lalabas.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nakikinig, hindi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita kwetang, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipad sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 48 minutos, magkaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Parayin ka muna nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabilanggin pangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasumpa kay Police General Jose Melencio Nartates bilang bag-o nga chief ng Philippine National Police. Kiti kung nadumduman sa aton mga tagpalamati last year, ginrelieve si General Nicolas Torre. Galing wala niya why siya nag-retire. Kasi wala niya why siya nanaog. Muna nga abisar nga hindi na siya chief PNP sa time na to. Uyat niya sa gyapon ang 4-star rank. Galing kiti na-assign na siya sa MMDA General Manager, kinahanglan niya nga magretiro para nga makuha ni General Nartates ang 4-star rank. Kanti amo na ni subong ang nakuha ni General Jose Melencio Nartates. Kaya ginapangin gid sa kapulisan, no? Ang ining designate sa iya. Nakita na to
to, no? Trabaho ng PNP PNP focus agenda ang programa sa hepe sa Philippine National Police General Jose Melencio Narvaez. Mga kami na ng iban pagiging ng mga balita para matunan ito sa masunod edisyon sa programa Bantay Bantay. Namatang ito mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louis Caipang sa studio sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo